Patuloy na ang agresibong aksyon ng China laban sa ating bansa sa West Philippine Sea. Tatalakayin kasama si retired Rear Admiral Romel Jude Ong, Professor of Praxis mula sa Ateneo School of Government. Sir, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po, Yusek Arch and Nina. Mula po, sir, sa pinaka-latest incident dyan sa West Philippine Sea, marami na pong nakakapansin ng sobrang agresibong aksyon ng China against our vessels and ships inside our territory. Sa inyong pong perspective, may nakikita po ba kayong systematic effort from China mula sa kanilang aksyon laban sa atin? Well, ang bago rito, of course, there's a perceived escalation already ng actions nila. And yung recent tactics nila nakakapinsala na sa atin. If you recall, yung isang BFAR vessel natin na damage yung communications and navigation equipment niya during yung encounter nila sa Scarborough Shoal. Then dito naman sa may Second Thomas Shoal o sa Ayungin Shoal, merong significant propulsion damage doon sa yung Kalayaan, yung ginagamit na supply boat para doon sa ating ROR emissions. Admiral, magandang hapon po sa inyong may mga ilan tayong mambabatas na gusto ipa-recall si Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Zilian. Ano po ang reaction niyo dito at ano magiging impact nito kapag siya ay na-recall? Magandang tanghali po, Yusek March. I think po, I would defer to the Department of Foreign Affairs in terms of those types of actions. But ang nakikita po rito, ang tanong po rito is, makakasolve ba ito sa problema natin or makakatulong ba ito in terms of addressing yung issues natin with China? Kung oo, then sige, maaari siguro gawin natin. Pero kung sa tingin natin sa ating deliberation ay hindi naman siya makakatulong, I think medyo dapat pag-isipan pa yung ganung action po. Alright. Ito naman pong patuloy ang diplomatic protest ng ating pamahalaan. Yung patuloy na pakikipag-usap ng Pangulo sa international community for a non-aggressive solution. Ngunit sa kabila nito, inihayag muli ng China na huwag daw palakihin ang issue mula sa mga pahayag na inilalabas ng Pilipinas. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Tama po yung direksyon ng posture ni President Marcos, yung ipahiwatig o paalam sa international community yung nangyayari dito sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Kasi po ito yung isang strategiya na maaaring mag-moderate ng behavior ng China. Kasi po hindi lang naman po sa South China Sea ang engagement ng China. Meron ding ibang kalakaran na kailangan sila makipag-deal sa international community. So tama po ito na in a way internationalize natin yung issue as a way of moderating yung behavior ng China. Admiral, sa tingin niyo po ba napapanahon ng i-invoke ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos dahil sa patuloy na agresibong aksyon ng China? Sa tingin ko po medyo maaga pa. Sa tingin ko, ang natin kaya pa naman ng Pilipinas na ipagtanggol yung ating sovereign rights sa ating exclusive economic zone. Maaaring kailangan siguro i-review lang yung ating strategiya or tingnan yung ating yung available resources ng gobyerno na pwede pang gamitin para i-counter yung actions ng China sa West Philippine Sea. Yung ginagawa po ng Department of Defense at yung Armed Forces, yung engagement recently with the United States at Australia in terms of yung what we call combined maritime activities. Tama po yung direksyon in terms of signaling at po yung as a form of creating a deterrent effect. Pero para po invoke natin yung Mutual Defense Treaty at this point, tingin po medyo maaga pa po. Okay, pakipaliwanag lang po, ano po ba ang ibig sabihin nitong United Front Strategy? At sa inyo pong opinyon, kabilang po kaya ang mga agresibong aksyon, itong water cannon incidents at dangerous maneuvers sa tinatawag na United Front Strategy ng China? Kanina, ito po yun yung tinatawag natin, yung pagkikipagtanggali natin sa China sa West Philippine Sea.
yan po yung tinatawag nating hard power component ng kanilang statecraft ng China. Yung sharp power component po ng China ay doon po napapaloob yung tinatawag nating United Front Work. Ang United Front Work po, dito napapaloob yung disinformation sa propaganda. At ito po yung isang arena na ating tinutunggali yung China. Yung China po, kasi dito po yung tinatawag natin battle of narratives. Pinupush po nila yung kanilang naratibo na sila may-ari o teritoryo nila ang South China Sea. Hindi po naman tayo papayag yan. So ito pong United Front Work ay naglalaro sa larangan ng propaganda at disinformation. Admiral, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na irerekomenda nila kay Pangulong Marcos Jr. ang panibagong strategy. Sa inyo pong opinion, ano po kaya ang magandang strategy ng pamahalaan sa pagdating sa West Philippine Sea? Ang konsepto po ng strategiya, dapat po naglalaro siya sa 4 na aspeto. Yung diplomasya, yung communication, yung information, yung military component, at saka yung economic po. So sa military po, tawag namin dyan yung DIME o DIME. So diplomacy, information, military, at saka economic levers of power. So dapat po yung strategiya natin, yung 4 na sangkap po na yun, dapat yung elemento na yun, nandoon po sa strategiya na yun. At nagtutulungan-tulungan po siya. Kagaya po yung ginagawa ng Coast Guard at saka ng National Security Council in terms of yung spotlighting yung incident sa Scarborough Shoal at saka sa Ayungin Shoal. Dito pa papasok po sa strategic communications o information po yan. Pero isang larangan lang po yan ng strategiya. So dapat sumusuporta rin yung ibang components. Alright. Sir, sa tingin niyo po ba may impact yung fact na nandun po yung ating chief ng military sa isa sa mga barko na yan na may winotter cannon ng China? Andyan po mismo si General Bronner at sinasabing baka hindi raw ito alam ng China? Well, from an internal perspective po, kasi po kadalasan pag Pasko, yung ating chief of staff, umiikot po yan sa lahat ng kampo o stasyon ng militar. So maganda po internally na messaging yan na siya ay nakikiramay po sa ating mga mandaragat na nandun po nakastasyon sa Sierra Madre para magbantay ng Ayungin Shoal. Maganda rin pong experience yung natanggap niya dahil nakita niya po yung sitwasyon on the ground or at sea dito po sa ating dagat sa nakapaligid sa Ayungin Shoal. Okay. Sa tingin niyo po ba, sir, malapit na yung tinatawag nila, baka magkaroon na to ng breaking point dahil paulit-ulit na lang po ito, lalong lumalala. Ito, nasira na po yung engine. I mean, it's the same tactics and it could be worse. So nakikita nyo po na baka dumating na po sa punto na baka sa sobrang lala ay hindi na lang ito dangerous maneuvers, kundi it could start an act of war. Sa tingin ko hindi pa naman po. I think alam din naman ng kabila ng China na pag nag-escalate sila in such a way na it will lead to conflict, sila rin po ay agrabyado dun sa sitwasyon na yun. Tatamaan po sila economic-wise tsaka diplomatic-wise dun sa actions nila. So I think calibrated din yung action nila. So far, sa nakikita po natin, although napinsala po yung ating mga barko, it is still within bounds. Although medyo kailangan po talaga nating ayusin yung ating taktika doon sa dagat. Paano po, sir, kung dumating sa punto na merong nasawi or may namatay sa mga ganitong insidente? Yun po ay medyo doon po tayo papasok sa larangan na medyo delikado na po yun. At dapat to umiwas tayo at na magkaroon ng sitwasyon na ganun. Okay, bilang panguhuling mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa ating programa, ano po ang gusto nyong sabihin sa mga kababayan nating Pilipino? Well, number one, supportahan po natin yung gobyerno in terms of yung
pagdepensa o pagprotekta ng ating sovereign rights exclusive economic zone. Then, in our own little way, pakita natin yung ating pag-ibaka sa ating militar at sa ating Coast Guard in terms of yung pagganap ng kanilang trabaho dito sa ating karagatan sa pagdepensa ng ating mga karapatan sa dagat. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Retired Rear Admiral Romel Jude Ong, Professor of Praxis mula sa Ateneo School of Government. Maraming salamat po.